Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionaryong Diosdado Siegado Heling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ruben Idiray Cleo Sr., King of all kings, Master Ruben Buray Cleo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Cleo I. Pizza 18 po ngayon, buwan ng Hulyo 2020. Mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsalaysay sa inyo patungkol sa Guide to Father's Kingdom, His Brosaram. Come and follow me into the kingdom of my Father, para matutunan nyo at malalaman kung paano po talaga makarating o makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Kung ano po talaga ang mga kailangang alamin, kailangang matutunan, kailangang pag-aralan upang makapasok ang kaluluwa o ang katawan ng tao sa loob ng kaharian ng Diyos. Nasalaysay ko na po sa inyo ang patungkol sa 12 tribes na yun po ang 12 ka mga anak ni Jacob na sina Ruben, Huda, Gad, Levi, Naphtali, Manasseh, Simeon, Isakar, Jose, Benjamin at saka si Zabulon. Si Ruben, Huda, Gad, Aser, Levi, Naphtali, Manasseh, Simeon, Isakar, Jose, Benjamin at saka si Zabulon. Yun po ang 12 ka mga anak ni Jacob sa kanyang tatlong asawa, mga kapatid. Dahil sa panahong iyon ay hindi pa bawal ang pagpangasawa ng marami, dahil panahon pa po iyon ng pagpadami ng tao dito sa buong mundo. Sila po ay nakatira doon sa bayan ng Kanaan, doon sa kanlurang bahagi ng ating mundo. Ang mga nangyari doon, mga kapatid, noong kapanahonan na yun, ang 12 ka mga anak ni Jacob at ang pinakabunsungan nito ay si Jose, dahil si Jose ay anak sa pangatlo niyang asawa. Dalawa sila na anak doon sa pangatlo niyang asawa. At dahil bunso nga si Jose ang pinakamalapit ni Jacob. Si Jose po ang laging minamahal ni Jacob. Siya po, nandun po ang atensyon ni Jacob kay Jose. Kaya ang nangyari doon ay nagkakaroon ng jealous yung mga magkakapatid. Yung 11 niyang kapatid ay nagkakaroon ng silos doon kay Jose. Dahil si Jose nga ang mas binigyang pansin ni Jacob. Kung mayroong mga magandang damit, mga alahas o anumang bagay, ay doon niya ibinibigay kay Jose. Doon ibinigay ni Jacob kay Jose. Kaya napansin niyo ng kaniyang mga kapatid at nagkaroon ng silos ang 11 mga kapatid. Kaya nang isang araw na nangyari nang nandoon sila sa pastulan ng mga karniro at baka, ay napag-isipan nila na patayin nga itong si Jose. Patayin ang mga magkakapatid. Ngunit umayaw yung nakakatandang magkakapatid na si Ruben at ginusto na lang nila na itapon ito sa bangin na yung bubon ng tubig na wala ng laman na tubig. Itapon na lang nila doon at ayaw nilang ito ay patayin. Ngunit nang dumaan doon sa kanilang pinapastulan ng mga baka, karniro at mga kambing, dumaan yung mga hintil na papunta doon sa Ehipto. Napag-isipan naman nila na ibinta na lang itong si Jose. Ibinta na lang doon sa mga hintil. Kaya yun nga ang nangyari, mga kapatid. Sa 12 magkapatid na anak ni Jacob ay naibinta nga nila itong si Jose doon sa mga hintil na taga-Ehipto. Yan, nung naibinta nila ito sa halagang 24 kapiraso ng pilak. 24 kapiraso ng pilak ang halaga ng pagbinta nila kay Jose doon sa mga hintil. Kaya nung nabinta na si Jose doon sa mga hintil, ay umuwi na sila na hindi nakasama si Jose. Dahil si Jose nga ay nabinta doon sa mga hintil. At yung mga hintil naman na bumili kay Jose ay ibininta din si Jose doon sa Ehipto nang nakarating na sila sa Ehipto. At binili nga itong si Jose ng mga sundalo ng Piro ng Ehipto.
Kaya ang nangyari, si Jose ay nagiging isang alipin ng Piro ng Ehipto. Noong umuwi na yung mga kapatid niya papunta doon sa kanilang ama na si Jacob doon sa bayan ng Kanaan, ay nabilita nga nila na si Jose, nagsisinungaling sila na sinabi nilang si Jose ay kinatay ng hayop at ito ay napatay. Kaya labis ang kalungkutan na nadarama noon ni Jacob dahil ang pinakamahal niyang anak na si Jose ay nawala na dahil inakala nila na ito ay namatay na nga. Kaya nang nagdaan ang mga panahon, si Jose na bilang isang alipin doon sa bayan ng Ehipto, ay mayroon pala siyang nakatagong kakayahan. Ang kakayahan ni Jose ay ang paghula ng mga panaginip. Kaya noong nakulong si Jose doon sa Ehipto dahil pinaratangan siya na gumawa ng isang kasalanan na hindi niya nagawa, nakulong siya doon sa kulungan. At nang isang araw ay nanaginip ang Piro ng Ehipto ng isang panaginip na hindi kayang isalaysay ng mga tauhan ng Piro, ng mga pari o ng mga katiwala ng Piro doon sa Ehipto. Kaya nang inano ng isang nakakulong doon na mayroong isang kasamahan niya sa kulungan na marunong maghula ng mga panaginip. Kaya nailabas nga itong si Jose doon sa kulungan at hinulaan niya ang panaginip ng Piro. At ang hula ni Jose doon sa panaginip ng Piro ay nagkatotoo nga. Kaya nang nagkatotoo na ang mga hula ni Jose sa panaginip ng Piro, si Jose ay binigyan niya ng kapangyarihan doon sa Ehipto. Siya ang katiwala ng Piro sa pagtitinda ng mga pagkain, pagtitinda ng mga butil ng trigo. Butil ng trigo ang kanyang pinagkatiwala ng Piro kay Jose. Kaya nung nagkahirap-hirap na sa panahong iyon, nagkahirap-hirap na sa pati doon sa Kanaan, doon na natuklasan ng mga kapatid niya na ang kanila palang kapatid ay na isa ng mayroon ng magandang katayuan doon sa Ehipto. Yun nga ang isa salaysay ko sa inyo mga kapatid. Ang punto ko lang sa pagsasalaysay kong ito ay may sabi ko sa inyo na yung 12 magkakapatid na anak ni Jacob, nga the 12 tribes of Jacob o the 12 tribes of Israel, yung 12 tribo na yun ay mayroon ngang traidoran na nangyayari doon sa 12 tribo na yun. Dahil ibininta nga nila yung kapatid nila. Yun ang pinakapunto ko doon. Na malalaman nyo na sa 12 magkakapatid ay mayroong bintahan na nangyari. O mayroong traidor o mayroong bribery o mayroong hindi magandang nangyayari sa kanilang 12 tribes of Israel. Yun ang pinakapunto kung malalaman ninyo. Dahil ito pong sinasabi kong ito ay may connection po ito doon sa 12 ka-apostoles din ni Professor kong si Jesucristo. May connection po ito doon. Kaya hindi po natin pwedeng ihakbang kaagad doon sa kapanahonan ni Jesus Christ, ni Professor Jesus Christ, kung hindi nyo rin malaman itong kapanahonan ng 12 tribes o 12 ka mga anak ni Jacob. Dahil ito ay may connection doon sa 12 ka-apostoles ni Professor kong si Jesucristo. Kaya ito ay mag-guide sa inyo na nung kapanahonan ng 12 tribes o 12 ka mga anak ni Jacob, nung kapanahonan niyang iyon, yung 12 ka mga anak ni Jacob ay wala nga itong mga tauhan. Si Ruben, Huda, Gad, Aser, Levi, Naphtali, Manasseh, Simeon, Isakar, Jose, Benjamin, Zabulon, silang 12 ay zero tauhan. Walang mga tauhan yun. Yung 12 mga anak na yun ni Jacob, wala silang mga tauhan nung kapanahonan na yun. Ang nangyari pa nga mga kapatid, sila ay nagiging mga alipin. Dahil nung dumami na ang mga Israelites o mga Jacobian o mga kaliwatan o mga mga henerasyon ni Jacob, nung dumami na nga doon sa Kanaan,
At sumikat nga itong si Jose doon sa Ehipto at maganda ang pamumuhay ni Jose doon sa Ehipto. Yung mga tauhan ni Jacob doon sa Kanaan o tinatawag na nilang Israelita ay lumipat nga ng tirahan doon sa Ehipto. Nung paglipat nila ng tirahan doon sa Ehipto ay doon na sila nagkalit-silitsi ang kanilang buhay. Yung mga taga-Kanaan, yung mga Israelita, nagkalit-silitsi ang kanilang buhay doon sa Ehipto. Dahil pagkamatay ng Piro ng Ehipto, ang mga Piro o mga namumuno doon sa Ehipto, doon sa paraon, doon sa Ehipto, ang mga paraon na namumuno doon ay nagbabago rin ang mga pag-uugali. At silang lahat ng mga Israelita ay ginawang alipin. Yun na nga ang nangyayari na nang nagiging alipin nagiging alipin sila sa loob ng 400 years. 400 years ang pagiging alipin ng mga Israelita. Kaya nga, lumabas doon ang isang nakatakda, isang propesya na mayroong isang bata na magliligtas sa kanila. At yun na nga si Moises. Yun na nga si Moises ang nagliligtas sa kanila, sa kanilang mga magkakapatid. Si Moises. Nang nailigtas na nga, i-direct ko na lang tong salita kong ito, itong salaysay kong ito. Sa loob ng 400 years nilang paghihirap, ay dumating nga si Moises at iniligtas sila mula sa kamay ni Haring Rameses na siyang paraon ng Ehipto noon. Siyang hari ng Ehipto noon, si Haring Rameses. Kaya nung nailigtas sila ni Moises, dinala muli sila doon sa Kanaan, doon sa bundok ng Sinai. Doon sila dinala doon at doon na nga sila dumami at nagiging isang bansa na tinatawag na Israel. Nung dumami na sila doon, ay wala pa silang hari. Nung nawala na naman si Moises, ay wala silang hari. At ang namumuno sa kanila ay si Saul. Si Saul. Kaya noong nagiging uso na ang tawag ng mga hari sa mga bawat bansa na may mga pinuno, si Saul ang pinakaunang hari ng Israel. Si Saul po ang pinakaunang hari ng Israel at sinundan po siya ni Haring David. Si Haring David ang sumunod sa kanya. Dahil sumikat si David noong napatay niya si Goliath. At ang nagiging sunod na hari mula kay David ay si Solomon. Si Solomon ang sunod na hari. Si Solomon, mga kapatid, ay mayroon po yung 6,000 pirasong asawa. Dahil siya nga ang pinakamatalinong hari sa kasaysayan ng Biblia. Kaya nagkaroon siya ng 6,000 na asawa dahil si Haring Solomon ay siya ang pinakamautak. Dahil sa tuwing mayroong labanan na mangyayari, mayroong labanan ng bansa versus bansa. Dahil ang Kanaan noon o ang Israel noon ay pinag-aagawa ng Lebanon, ng Palestina, ng Ehipto, ng na ang tawag ngayon ng ay Iraq. Yun, pinag-aagawan nga yung Israel. Kaya ang ginawa naman ni Haring Solomon ay nag-asawa siya ng marami. Nag-asawa siya ng marami dahil yung mga asawa niya ay ginagamit niya bilang mga sundalo. At yun ang sinasabak niya sa tuwing mayroong labanan. At laging nananalo yung mga asawa niya. Yung 6,000 piraso niyang asawa ay nanalo sa labanan. Laging nananalo yun. Dahil nung kapanahonan na yun, ay bawal pa ang pagpatay ng babae. Nung kapanahonan na yun. Dahil nang makita ng mga kalaban na ang kanilang kalaban ay babae, ay hindi na ito magtataga. Hindi na ito gumagamit ng kanilang mga pilak o kanilang mga palakol. Dahil nga, takot silang makapatay ng babae. Ngunit ang mga babae na asawa ni Haring Solomon ay walang awa na pumatay. Kaya lagi silang panalo kapag mayroong labanan. Dahil bawal noon ang pagpatay ng babae nung kapanahonan na yun. Bawal pa ang pagpatay ng babae. Yun ang mga isinalaysay ko sa inyo, mga kapatid. At sabihin ko na rin sa inyo na nung kapanahonan na yun, mula sa kapanahonan ni Noah hanggang kay Professor Jesus Christ ay mayroon pang 9 kahenerasyon bago dumating si Professor kong si Jesucristo. 9 pa kahenerasyon ang dumaan. At yun ang henerasyon ni Noah, Abraham,
Moises, David, Isakar, Josue, Israel at Hosea. Yun ang siyam na mga henerasyon bago pa dumating si Professor Kong si Jesucristo. Dahil sa kapanahonan, pagdating sa kapanahonan ni Abraham ay 2,000 years pa bago isinilang si Professor Kong si Jesucristo. At yun po ang naisalaysay ko sa inyo ngayon mga kapatid. Dahil sa sunod kong topic, isasalaysay sa inyo ay patungkol naman sa kapanahonan na ni Professor Kong si Jesucristo. Doon ko isasalaysay sa inyo kung sino ba talaga si Professor Kong si Jesucristo. Dahil sa hanggang ngayon ay marami pang duda kung sino ba talaga si Professor Kong si Jesucristo at marami pang debate, mga argumento ang pinalabas upang magpatunay lang kung ano ba talaga si Professor Kong si Jesucristo dito sa mundo. Ito lang maisalaysay ko sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig sa YouTube channel ko. Sa aking Diyos, Divine Master Ruben Idor Ecleo Sr., King of all Kings, Master Ruben Bora Ecleo Jr., Divine Grand Master Ruben Madron Ecleo the First. Sa inyong lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga kapatid ko, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa YouTube channel kong ito at magandang umaga uli sa inyong lahat.